Sa taas ng palasyo, sa likod ng makapal na ulap, dalawang makapangyarihang lalaki ang bumaba mula sa langit, si Zeno Zoldyck at Netero. Mula sa likod ng isang dragon, malaya silang bumagsak pababa sa palasyo, dala ang isang matinding plano ng pag-atake. Sa gitna ng pagbagsak, ginamit ni Zeno ang Dragon Lance na agad na nakakuha ng atensyon ni Pito. Sa sandaling iyon, agad na inactivate ni Pito ang kanyang N upang makita ang kalaban. Ngunit, isang patibong ang lahat ng ito, nang makapasok ang dragon sa loob ng N-radius ni Pito, agad niyang binawi ang kanyang N upang ituon ang kanyang pansin sa laban. Ito ang eksaktong pagkakataon na hinihintay ni Netero at Zeno. Biglang pinaghati-hati ni Zeno ang dragon sa maraming maliliit na dragon, at inilunsad ang kanyang Dragon Dive attack. Bumagsak ang daan-daang mababangis na dragon mula sa langit, bumalot sa buong palasyo, at winasak ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumalon si Pito sa ere upang hanapin si Netero, habang mabilis ding kumilos si Puff upang protektahan ang hari. Ngunit, handa na si Netero, sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang buong ren, handang tapusin ang laban, at isang malakas na suntok ang tumama kay Pito, dahilan upang mapalipad ito palayo sa palasyo. Gayunpaman, hindi nagpadala si Pito, ginamit nito ang Dr. Blight hindi para magpagaling, kundi upang gamitin ang sariling limitasyon, ginamit ang 20-meter radius nito upang maiwasang mapalayo sa palasyo at manatili sa laban. Habang bumabagsak ang mga dragon mula sa himpapawid, sinamantala ng invasion squad ang kaguluhan upang makapasok sa palasyo, dumaan sila sa mga pintong itinakda ni Nove malapit sa hagdanan. Lahat kasama sina Kaluwa at Ikalgo ay tahimik na pumasok patungo sa hagdanan, si Ikalgo ay humiwalay upang hanapin si Pom. Ngunit, isang hindi inaasahang balakid ang humarang sa kanila. Habang dahan-daang umaakyat sa hagdan, napansin nilang may nakaupo sa tuktok, si Yupi. Sa sandaling makita ang grupo, agad na pumasok si Yupi sa battle mode. Sa parehong sandali, tuluyan ng bumagsak ang mga dragon sa palasyo, bomb-utes sa bubong, at nagkalat ng matinding pinsala. Napansin ng grupo ang isang seryosong problema kung sina Knuckle at Meteoren na parehong hindi nakikita at hindi nadarama ay tinamaan ng Dragon Dive at napatay, ay tapos na sila. Upang alisin ang pangamba, biglang sinuntok ni Knuckle si Yupi, pinapakita na buhay pa siya at handang lumaban. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Kaluwa na mabilis na makadaan sa hagdan habang ginamit ni Moral ang kanyang usok upang itago ang kilos ng kanyang mga kakampi. Nagumpisa ang matinding labanan, si Yupi ay nakipagsagupaan ng harapan kay Shoot. Sina Knuckle at Meteoren naman ay sumuporta mula sa gilid, muling sinuntok ni Knuckle si Yupi na naging sanhi ng pag-activate ng Hakover. Si Shoot, bagaman matinding sugatan, ay patuloy na nakipaglaban at humingi ng isang bagay kay Knuckle na huwag siyang pabayaan at ipagpatuloy ang laban. Ngunit, sa sobrang dami ng tinamong pinsala, tuluyan ng bumagsak si Shoot. Sa puntong ito, naiwan si Knuckle na mag-isang humarap kay Yupi. Samantala, sa loob ng palasyo, matagumpay na nakapasok sina Netero at Zeno. Habang sinusuri ang lugar, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila, isang sugatang kamugi, nakahandusay at duguan mula sa Dragon Dive. At higit pa rito, isang bagay ang lalo pang nagpagimbal sa kanila, ang hari mismo, si Meruem, ay lubhang nag-aalala para sa buhay ng isang tao. Dahil sa pagkagulat, sandaling natigilan sina Netero at Zeno, hindi agad nakagalaw. Sa halip na lumaban agad, inatasan ni Meruem si Pito na pagalingin si Kamugi. Sa isang iglap, walang kahirap-hirap na lumapit siya sa kanila, halos hindi nila namalayan kung gaano kabilis ang kanyang paggalaw. Pagkatapos, hinarap niya si Netero at nag-alok ng isang kasunduan, sumama sa kanya sa ibang lugar upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkamatay ng inosenteng tao. Dahil sa nakita niyang kawalang hiyaan na isang inosente ang nadamay sa kanilang labanan, nagdesisyon si Zeno na umatras. At dahil tapos naman din ang kontrata niya. Ngunit bago siya umalis, gumamit siya ng isang espesyal na dragon, isang N-shaped dragon, upang dalhin sina Netero at Meruem sa isang mas ligtas na lugar para sa kanilang sagupaan. Habang papaalis, nag-cruise ang landas ni Netero sa dalawa pang hunters, sina Gun at Kaluwa, na dumating upang hanapin si Pito. Itinuro ni Netero ang lokasyon ni Pito, pagdating nila, tumambad sa kanila ang isang nakakagalit na eksena, si Pito, na malayang ginagamit ang kanyang Dr. Blight upang pagalingin si Kamugi. Agad na sumiklab ang galit ni Gon, hindi siya makapaniwala bakit ginagamit ni Pito ang kanyang kakayahan upang iligtas ang isang batang babae, ngunit walang pag-aalinlangang pinatay si Kite. Napuno siya ng puot, ngunit hindi siya agad nakilos ni Pito, alam nitong hindi niya maaaring ihinto ang paggamot kay Kamugi dahil maaari itong ikamatay ng bata. Dahil dito, nagmakaawa si Pito kay Gon na hayaang matapos muna nito ang paggamot bago siya gawin ang anuman. Bilang patunay ng kanyang sinseridad, sinira mismo ni Pito ang sarili niyang braso, ipinapakita na wala siyang balak lumaban.
Si Killua, na alam ang tunay na misyon nila, agad na pinaalala kay Gon ang isang mahalagang bagay, tanging si Pito lamang ang may kakayahang ibalik si Kite sa dati. Dahil dito, napilitang magdesisyon si Gon, matapos ang matinding pag-aalinlangan, nagbigay siya ng isang ultimatum kay Pito, bibigyan niya ito ng isang oras upang tapusin ang pagpapagaling kay Kamugi. Pagkatapos niyon, walang makakapigil kay Gon sa kanyang paghihiganti. Matagumpay na nakarating si Morao sa silid ng trono, kung saan nakasalubong niya si Shia Puff. Napansin ni Morao ang sandaling kahinaan ni Puff, kaya agad niyang ginamit ang Smoky Jail, isang makapal na usok na nagsisilbing kulungan, upang hindi makalabas si Puff. Ngunit, nagpalit ng anyo si Puff, naging isang chrysalis at ginamit ang kanyang kakayahang Beelzebub, hinati niya ang kanyang sarili sa bilyon-bilyong microscopic clones at tahimik na nakalusot palabas ng kulungan. Hindi alam ni Morao na wala na sa loob si Puff, kaya inatake niya ang chrysalis, ngunit nadiskubre niyang wala itong laman, nang matanto niyang naloko siya, binawi niya ang Smoky Jail, hindi alam na pinalaya niya mismo ang totoong Puff. Sa isang mabilis na pag-atake, anabangan ni Puff si Morao mula sa likuran, tinamaan siya at ninakaw ang kanyang pipe, kaya hindi na niya magamit ang kanyang Nen abilities. Itinapon ni Puff ang pipe sa isang ilog at mabilis na pumunta kay Pito, balak patayin si Gon mula sa likod. Ngunit, hinarang siya mismo ni Pito, takot si Pito na kung umatake si Puff, baka tuluyang magwala si Gon at mapatay si Kamugi, dahil dito, pinatigil niya si Puff. Hindi natuwa si Puff, ngunit sa huli, iniwan niya kay Pito ang sitwasyon, gayunpaman, nang inutusan siya ni Gon na manatili, nagpadala siya ng isang clone upang linlangin si Gon, habang tuluyan ng nakatakas ang kanyang tunay na katawan. Habang nagaganap ang mga laban sa itaas, si Ikalgo ay nasa basement ng palasyo, hinahanap si Pom. Pagkatapos ng masusing paghahanap, natagpuan ni Ikalgo ang isang mensahe mula kay Pom, nakasaad dito na kung hindi siya bumalik bago magsimula ang misyon, ipagpalagay na siyang patay. Nang palis na si Ikalgo, bigla siyang nakasalubong mismo ni Blowster. Gamit ang matatalas niyang pananalita, nilinlang ni Blowster si Ikalgo upang aminin na hindi siya ang tunay na Flutter. Dahil dito, napilitan si Ikalgo na magtago sa ilalim ng isang truck habang si Blowster, na inakalang nabaril na niya ang impostor, ay nagpatuloy sa kanyang landas. Nang makapasok si Blowster sa elevator, natuklasan niyang hindi siya makakaakyat dahil kailangan niya ng passcode. Sa galit, binaril niya ang pinto, ngunit sa halip na makalabas, lalo lang siyang nabilanggo dahil si Ikalgo ay nasa control room at nilock ang mga shutters. Muling binaril ni Blowster ang daan palabas, ngunit mabilis na gumawa ng plano si Ikalgo. Ginamit niya ang isang tank na puno ng sleeping gas, pinuno ang buong silid, at pinatulog si Blowster, bagaman hindi niya ito napatay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Welfen at ginamit ang kanyang kakayahang missile man upang pahirapan at pilitin si Ikalgo na magsabi ng totoo. Bagaman matindi ang sakit na dulot ng missile man, nagawang makabawi ni Ikalgo sa pamamagitan ng mabilis na pagbaril kay Welfen. Habang si Welfen ay naghihirap sa sakit, tinanong siya ni Ikalgo tungkol sa kanyang nakaraan. Bigla, nagsimulang bumalik ang alaala ni Welfen, dati siyang tao, may pangalang Holko, at isang kaibigan ni Gyro, nalaman niyang pinatay siya ng division ni Yonjo at muling isinilang bilang isang Chimera Ant. Sa huli, inamin ni Welfen na ang tanging hangarin niya ay muling hanapin si Gyro. Pagkatapos, tinanong siya ni Ikalgo tungkol kay Pom. Ibinunyag ni Welfen na nahuli si Pom ng Royal Guards at inilagay sa isang kakon sa itaas. Samantala, nagpapatuloy ang laban ni Knuckle at Yuppie. Dahil hindi makita ni Yuppie ang hari o ang iba pang Royal Guards, lalong tumaas ang kanyang stress, kaya hindi niya napigilan ang pagpapakawala ng isang matinding pagsabog, ang Rage Blast. Upang dayain si Knuckle, kunwaring muling nag-charge si Yuppie ng isang Rage Blast, kaya lumapit si Knuckle upang umatake. Sa isang iglap, ibinalik ni Yuppie ang kanyang katawan sa normal na anyo at naghanda ng patayin si Knuckle. Ngunit, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, isang bolt ng kidlat ang tumama kay Yuppie, dahilan upang maparalisa siya. Nalito si Yuppie, hindi niya naramdaman ang kahit anong paggalaw bago ang pag-ataking iyon. Samantala, sinamantala ito ni Knuckle upang resbakan si Yuppie bago tuluyang tumakas. Ang may kagagawa ng lightning attack ay si Killua. Ginamit ni Killua ang kanyang Godspeed, isang superhuman speed ability na nakuha niya matapos ang laban nila sa Ortho Siblings. Dahil sa kanyang bilis at sa tuloy-tuloy na paralysis effect ng kanyang kuryente, hindi makaganti si Yuppie. Ngunit sa kalaunan, naubusan ng enerhiya si Killua, kaya napilitan siyang umatras. Sinubukan siyang habulin ni Yuppie, ngunit itinakas siya ni Meteoren gamit ang God's Accomplice, kaya napagtanto ni Yuppie na may kakayahan ang kanyang mga kalaban na maging invisible o teleportation. Dahil wala ng lakas si Killua, itinutok ni Yuppie ang kanyang pansin kay Morao na wala ng pipe. Pinigilan siya ni Knuckle, kaya gumamit si Morao ng huling tira ng kanyang usok upang lumikha ng Knuckle clones.
Bagaman nagawa nilang makatama kay Yuppie, nakuha ng Royal Guard ang bagong anyo ng kanyang Rage Blast, ang Raging Incarnate. Sa bagong anyong Centaur, winakasan ni Yuppie ang ilusyon ni Morao at malubhang sinaktan ito. Ngunit, sa kabila nito, tinanggap ni Yuppie ang lakas ni Morao at Knuckle. Sa bandang huli, sa di inaasahang pangyayari, pinatawad niya si Knuckle at nagdesisyong umalis upang hanapin ang hari. Lumabas si Pom mula sa kanyang cocoon, ngunit may kaunting pagbabago sa kanyang anyo. Bilang isang eksperimentong sundalo ng Chimera Ants, nawala na ang kanyang emosyon. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Killua. May halong pagpatay sa kanyang intensyon, tinanong niya kung nasaan si Gon bago biglang umatake. Ngunit, hindi lumaban si Killua, sa halip, bumigay siya at inilantad ang tunay na dahilan kung bakit niya itinago si Gon sa kanya. Sa kanyang mga salita, nagising ang natitirang damdamin ni Pom. Dahil dito, napalaya niya ang sarili mula sa kontrol ni Puff. Bilang tanda ng kanyang kalayaan, pinatay ni Pom ang bee puppet na ginagamit ni Puff upang manipulahin siya. Ito ay nagbigay ng matinding pagkagulat kay Puff na hindi makapaniwala na ang isang Chimera Ant soldier ay may kakayahang panatilihin ang kanyang alaala bilang tao. Sa huli, muling nagkita sina Pom, Killua, at Ikalgo. Tinanong ni Ikalgo si Killua kung dapat ba nilang tulungan si Gon sa laban niya kay Pito. Bagaman pumayag si Killua, inamin niyang hindi sapat ang lakas nilang tatlo. Kaya nagpulong silang muli kasama sina Millie Oren at Knuckle, na buo pa rin ang loob na tulungan si Gon. Bilang isang pangkat, bumalik sila sa palasyo, handang sumuporta sa kanilang kaibigan. Samantala, lumapag sina Meruem at Netero sa isang malayong lugar, isang abandonadong weapons testing ground, na magsisilbing kanilang larangan ng digmaan. Hindi nais ni Meruem na lumaban, kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Netero na makipagkasundo. Ibinunyag niya ang kanyang plano, lumikha ng isang mundong walang hindi pagkakapantay-pantay, kung saan mismo ang konsepto nito ay tuluyan ng mawawala. Gayunpaman, tanging ang piling tao lamang ang kanyang patatawarin. Ngunit matigas si Netero sa kanyang paninindigan, isang laban ang kanyang hiling. Upang mainsulto si Meruem at pilitin siyang lumaban, binanggit ni Netero ang tunay niyang pangalan, isang bagay na ni mismo si Meruem ay hindi alam. Dahil sa pagkagulat at pagkairita, tinanggap ni Meruem ang hamon. Ginamit ni Netero ang kanyang 100-type Guanyin Bodhisattva, pinabagsak ang lupa upang lumikha ng isang underground arena, kung saan nagsimula ang kanilang labanan. Si Meruem, gamit ang kanyang henyong isip, ay nag-eksperimento ng iba't ibang paraan ng pag-atake upang masuri ang pattern ng depensa ni Netero. Bagaman sobrang bilis ng mga atake ni Netero, hindi ito nakakasugat ng malubha kay Meruem. Sa paglipas ng laban, lalo pang pinabilis ni Netero ang kanyang mga suntok, ngunit hindi pa rin ito sapat. Sa puntong iyon, ganap nang naintindihan ni Meruem ang sistema ng kanyang pag-atake, at sa isang iglap, naputol niya ang kanang binti ni Netero. Hindi nagtagal, sinundan pa niya ito ng pagputol sa kaliwang braso ni Netero, heart. Sa kawalan ng pag-asa, ginamit ni Netero ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Zero Hand. Bagaman nakapagdulot ito ng higit na pinsala kaysa sa kanyang mga nakaraang atake, hindi pa rin ito sapat upang mapatamba si Meruem. Sa huli, nanaig ang hari, si Netero, ubos na ang aura at halos hindi na makagalaw, ay tuluyang natalo. Muli, sinubukan ni Meruem na makipagkasundo, sinabi niyang naantig siya sa determinasyon ni Netero, kaya bilang isang tanda ng respeto, nag-alok siya ng kompromiso. Sa halip na lipulin ang sangkatauhan, pahihintulutan niyang mabuhay ang mga tao sa isang itinalagang teritoryo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit, muling tumanggi si Netero, bilang huling pagpapaalam, ibinunyag niya ang tunay na pangalan ng hari. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang tunay na huling sandata, ang Poor Man's Rose. Sa isang iglap, sumabog ang bomba, tinupok ang buong larangan ng digmaan, at tinangay sa apoy ang katawan ni Meruem. Ito ang huling sakripisyo ni Netero, isang desperadong hakbang upang iligtas ang sangkatauhan mula sa banta ng Chimera Ant King. Matapos maramdaman ng matinding pagsabog, agad na tumakbo sina Puff at Yuppie patungo sa pinangyarihan. Doon nila natagpuan si Meruem, halos wasak na ang katawan ngunit buhay pa rin, upang iligtas ang kanilang hari, kusang loob na isinakripisyo ni Puff at Yuppie ang kanilang sarili, at pinapakain ng kanilang laman kay Meruem. Dahil dito, tuluyang nabuhay muli si Meruem, ngunit may kapalit, naging mas makapangyarihan siya kaysa dati, ngunit nawala ang kanyang alaala. Ngayon, mayroon na siyang mga pakpak at kasama ang mga natitirang bahagi ni Puff at Yuppie, at bumalik sila sa palasyo. Ngunit may isang lihim na plano si Puff na sisiguraduhin niyang hindi na maalala ni Meruem si Komugi. Samantala, natapos na ang paggagamot ni Pito kay Komugi. Ngunit hindi pa rin kontento si Gon, agad niyang inutusan si Pito na umalis upang dalhin siya kay Kite at nagbantang papatayin ito kung tatanggi.
Dahil sa takot na patayin si Komugi, napilitan si Pito na sumunod kay Gon patungo sa kinaroroonan ni Kite. Inalok ni Knuckle na gamitin ang APR kay Pito, ngunit tumanggi si Killua. Para mapanatili ang kaligtasan ni Komugi, dinala siya ni Killua, gamit ang wink blow ni Palm, natunton niya ang clone ni Puff na papalapit kaya agad na inatake ni Knuckle si Puff, dahilan na lumabas ang APR kay Puff, na ngayon ay kasama si Meruem. Sa puntong ito, ibinunyag ni Palm ang nakakagulat na balita na buhay pa si Meruem. Samantala, napansin ng clone ni Puff na tumatakas si Killua kasama si Komugi, kaya sinubukan niya itong patayin. Ngunit ginamit ni Killua ang Godspeed upang mabilis na maiwasan ng pag-atake at makatakas. Nakarating na sila Meruem sa labas ng palasyo, gusto niyang suriin ang loob upang alamin na may makakatulong sa kanyang alaala. Sa takot na maalala ni Meruem ang dalaga, nagmamadaling kinuha ni Puff ang lahat ng ebidensya ng Gongi sa loob ng palasyo. Nang makaalis si Puff, dinala ni Killua si Komugi kay Palm na nagbabala na hindi na magtatagal ang laban ni Gon at Pito. Nang makarating si Gon at Pito sa silid ni Kite, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap.